Ang dalawang teams na natalo sa kanilang opening game, itong Magnolia at Northport ay posibleng pumasok sa isang trade dahil kinakailangan nilang gumawa ng adjustment sa kanilang lineup. Obviously, ang gustong kunin ng Northport Batang Pier mula sa Magnolia ay isang guard dahil yan ang kulang sa kanila ngayon. So, titignan nila kung makakuha nila mula sa Magnolia itong si Jed Mendoza, yung backup point guard ng Hotshot, at saka itong si Jerick Ahanmisi. Mukhang yan ang gustong kunin ngayon ni Coach Bonitan dahil kulang talaga sila sa gwardiya. Sa panig naman ng Magnolia, malamang ang kunin nilang kapalit para sa mga nabanggit ay itong si Cade Flores, ang 6'5 power forward center ng Northport Batang Pier. Kung titignan natin actually yung lineup ng Northport, ang talagang pwedeng kunin dyan ng Magnolia si Arvin Tolentino. Pero dahil nga kung ang kukunin lamang ng Northport ay itong si Ahan Misi at itong si Jed Mendoza, hindi magiging patas o hindi aaprobahan ng PBA Trade Committee kung si Tolentino ang hihilingin ng Magnolia. So malamang si Cade Flores muna ang kukunin ng hotshots dyan. Magiging malaking tulong din naman ito si Cade Flores para dito sa Magnolia Chicken Templados dahil yan ay isa pang big man na makatutulong pagdating sa kanilang rebounding. Kaya hindi na ako magugulat kung matutuloy nga ang ganitong klaseng trade. Sa ngayon, ang Northport nangangailangan talaga ng mga guards dahil malaking bagay yung nawala si Paul Samar dahil nagka-ACL injury. So tignan natin ngayon kung ano ang gagawin itong Magnolia Chicken Templados para matuloy ang trade na to. Kung titignan naman natin, siguradong aaprubahan nung committee itong Cade Flores for Jerick Ahanmisi at Jed Mendoza trade. At sa tingin ko itong Magnolia makikinabang dyan dahil obviously kinakailangan nila ng additional pang rebounders para hindi pa sapat itong pagkuha kay Xavier Lucero. Kaya sa tingin ko ngayon ang Magnolia mag-a-adjust na yan lalo na nangangailangan sila ng mga players na tutulong dahil para dito kay Coach Chito. Itong Terra Firma Jeep ngayon ay nababatikos dahil dito sa kanilang naging performance kontra dito sa Converge Fiber Excess kung saan umabot ng napakalaki nung lamang nitong Fiber Excess at third quarter pa lamang 100 points na naka-score nito. Kaya hindi na nakapagtataka na marami nagsasabi na itong Terra Firma Jeep talaga ay mukhang walang planong manalo at malaking pagkakamali yung ginawa nilang trade dito para kay Stan Hardinger at kay Stanley Pringle. So sa ngayon, marami nagsasabi na kinakailangan siguro ng top to bottom revamp sa Terra Firma. Pero kung hindi magbabago yung ginagawa ng management na pamamigay ng mga top players, mababaliwala yung plano nila na tinatawag ng mga roster changes. Tandaan natin nakaabot ng Terra Firma ng quarterfinals noong last conference kontra SMB. Pero anong ginawa nila? Tinrade nila yung 6 na players doon sa team na yon. At pati import pinalitan pa ngayon. Kaya nangyari, bagong team na naman, bagong adjustment. Kaya iyan, natambakan na naman. Every conference ganyan na nangyayari sa Terra Firma. Kaya hindi nakapagtataka na marami ng mga teams ngayon ang gusto talaga na bumili o bilhin itong Terra Firma. Yung mga fans yan na nga sinasabi. Pero sa tingin ko medyo mahirap kung mangyayari yan. Dahil sa tingin ko ang SMC hindi pa payagang ibenta itong Terra Firma at Northport Batang Pier. Ngayon kung ikaw naman si Coach Jana Del Cardel, anong magagawa mo dyan? Kung hindi, basta sabihin na lang sa mga players mo na gawin nila ang lahat para lumaban. Sa ngayon, ito si Wamit Yongso nag-struggle doon sa game na yun offensively. Okay naman si Stan Hardinger at si Pringle. Kaya lang syempre nakita na natin paulit-ulit ito sa Terra Firma. Kaya hindi na nakagugulo at marami talaga nagsasabi na itong Terra Firma Jeep at Blackwater dapat talaga naalisin na yan dito sa PBA. Pero medyo mahirap talaga yung mangyari. At alam naman natin, yung board hawak yan ng dalawang malaking kumpanya. Kaya tignan natin kung ano mangyayari ngayon dito sa Terra Firma.